Guys, eto naman yung Redmi Note. Hindi to. Guys, eto naman yung Redmi Note 13 Pro Plus na may MediaTek Dimensity 7200 Ultra, curved OLED display with 120Hz na refresh rate at meron tong 200 megapixel na camera. At nagsama rin sila ng IP68 rating na merong 120 watts na fast charging. At sa kabila ng magandang design, gaano ba kalakas tong chipset na to? At ano ba talagang ibubuga ng Dimensity 7200 na Ultra? Yan yung alamin natin sa video ito at syempre mag-test tayo ng maraming games, check natin yung actual temperature at titignan din natin yung frames per seconds ng bawat laro. Kaya samahan nyo ako sa video ito at syempre panoorin nyo ng buo. At sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, sa mga hindi nakakaalam, nakapag-review na ako ng Redmi Note 13 Pro, yung base variant nito. Ilalagay ko na lang yung link sa taas o kaya dun sa comment section para makita nyo. At napakamura lang ng phone na yun, nasa 13,000 lang yata. So ngayon, ito yung pinakamataas na variant natin sa Redmi Note 13 series. Ito yung Redmi Note 13 Pro Plus. So yung presyo nito is naglalaro sa 17 to 18,000 pesos. At magbibigay din ako ng link sa description para hindi kayo maligaw at legit yung mabibili yung phone. So bago ang lahat yung box muna natin, sa box meron tayong white box dyan, nakalagay dyan na Redmi Note 13 Pro Plus. Sa loob ng box meron tayong SIM injector tool, tapos jelly case na kulay black. Actually hindi to pangkaraniwan sa mga Redmi na phones. Usually yung mga nakikita natin is parang transparent siya, diba? So may black tayo dito. At meron tong Type-C cable syempre at 120 watts na charger nga. So mabilis-bilis na to, mga 15 minutes mapupuno na yung battery mo. So ganun siya kabilis. So yan yung mga kasama niya sa box. Sa my phone naman, napaka-premium talaga ng design nito. So meron tayong tatlong camera dito, tapos may nakalagay dun sa taas na 200 megapixel na OIS. Actually parang dalawang flash yung nilagay nila dito. So sa back panel may pagka faux leather effect to, o parang leather talaga siya, parang ganun. At masarap siyang hawakan. Tapos may mga color combination to na green, blue, tsaka purple, at napakaganda talaga ng back panel nito. Then sa display, curved display nga to, pero hindi siya masyadong curved. Unlike sa mga ibang curved display na nakita ko, dito hindi siya masyadong ganun. Then sa taas meron tayong dalawang microphone dyan na, isang speaker tapos IR blaster para pag remote control nga ng mga appliances natin. O kaya kung gusto nyo patayin yung TV ng kapitbahay nyo, pwede din. Then sa baba naman, dual SIM card tray at wala siyang expandable storage. Katabi nun merong microphone, Type-C port para sa charging at isang speaker, at dual speaker to, at malakas-lakas yung speaker nito. Sa may gilid naman power button, tapos yung volume rocker natin, at yung fingerprint scanner niya ay standard display at mabilis-bilis naman. Sa kabilang side wala tayong makikita dyan. Okay, bago tayo mag-test sa mga games, gusto ko lang ipaalala sa mga bago na mag-subscribe sa channel ko dahil sobrang nag-e-effort tayo dito sa mga games na tinetest natin na talagang takaw oras to. At makikita nyo na actual talaga yung test na makikita nyo dito. Walang halong bola o manguhula lang tayo ng isang test na gumana na, okay na, hindi kami ganun. So dito, nag-test talaga kami ng actual stress test dito. Para kung sakaling makabili nga kayo, alam nyo yung performance ng phone nyo. So hindi masayang yung isang subscribe nyo lang dito. So thank you. Okay, ang nakuha natin ang Tutu score dito, umaabot na siya ng 700,000 points, which is malakas-lakas na yan para sa isang mid-range na phone. At keep in mind na bago nga yung chipset na to at kailangan pang optimize sa mga ibang bagay, pero sa nakita ko ang Tutu score medyo pumapalag na siya, at kung ma-optimize pa to mas tataas pa yan. Baka kung sakaling ma-optimize na to, katumbas na siya ng Dimensity 200. So malakas-lakas na to para sa akin. At ang nakuha nating stress test dito, yan purong green yan at maganda-ganda yung thermals niya. So nag-test nga tayo ng mga games dito, actually parang 9 games to, at para makita natin yung potential ng chipset niya. So dito sa Call of Duty Mobile, ang graphics natin dito is nilagay natin sa smooth, tapos yung frame rate nito is nasa ultra na. So dito sa paglalaro sa umpisa, nakaka-receive tayo ng 90 frames per seconds, at maganda yung playing ko dito. Actually hindi siya masyadong bumaba dyan, parang paikot-ikot siya sa 80 to 90 frames per seconds, at napaka-smooth niya talaga. Kahit nga sa smoke class, kahit na pumasok tayo dyan, hindi bumaba yung frames per seconds nito at kayang-kaya pa rin. So sa paglalaro natin dito, nasa VR modes tayo dyan at talagang kinakaya niya, which is sa last minute yata nakaramdam ako ng 70 to 80 frames per seconds. Parang yung mga kalaban dito is nasa 100 kung di ako nagkakamali.
At medyo naramdaman ko nga na umiinit to, which is normal naman yan. Sa pag-test natin ng mga ganito, talagang sagad-sagad yung mga graphics at mga frames per seconds ng mga phones na tinetest natin. So kung nasa medium graphics tayo, hindi talaga siya mag-iinit, o kahit na nung phone na i-test natin, saktong-sakto lang talaga yung init nito. So dito sa paglalaro natin pagtapos ng isang games, ang nakuha nating temperature dito is nasa 43.8 degrees Celsius, which is saktong-sakto lang para sa akin. Sa mga pag-test ko ng mga games, since na nag-test ako ng mga ganito, ganyan naman talaga yung mga nakakuha natin kapag nasa high settings tayo. Birang-bira lang talaga yung makakuha tayo ng mga 38 to 39, at minsan nakatapat tayo sa electric fan para makuha natin yung temperature na ganun. So kapag wala tayong electric fan at medyo mainit nga sa lugar natin, asahan nyo na kapag nag-games tayo, kahit anong laro pa yan, makakuha tayo ng 40 degree pataas. So para sa akin, hindi na ako nagsisilan sa mga ganito. Wag lang umabot ng 45 to 46, medyo mainit na talaga yon. So sa paglalaro ko dito sa Call of Duty Mobile, smooth na smooth siya. Kahit naka-receive tayo ng 43.8 degrees Celsius, hindi bumaba yung performance nito. Then sa Mir 4 naman, nasa high settings tayo dito. Minsan sa ibang phone, kahit mataas yung chipset, minsan hindi kinakaya talaga itong Mir 4 na to. Pero dito sa Redmi Note 13 Pro Plus, kaya niya, pumapalo to ng 42 to 44 frames per second. So okay na okay siya at playable siya dito sa Mir 4. Pagkatapos ng 10 minuto, ang nakuha natin temperature dito is nasa 42.8 degrees Celsius, which is okay na okay pa din. Sa Modern Warship naman, ito maganda rin yung playing ko dito, nilagay natin sa high settings din. At yung frames per seconds na nilagay natin dyan is nasa 120 na rin. At kahit Clash, pumapalo pa rin siya ng 110 to 120, hindi bumaba doon. Sa ibang phone nga natin, nasa 70 to 80 kapag Clash. Kapag wala namang kalaban, talagang naglalayag lang siya, nasa 120. Pero dito sa layag o kaya sa Clash, stable siya sa 110 to 120 frames per seconds, which is okay na okay siya. Sa Mobile Legends naman, wala pa tayong ultra na frame rates. Ang nakuha natin dito is super lang, which is kapag na-optimize na nga ito, makakuha tayo ng ultra dyan. At minsan nababaliw talaga yung Mobile Legends, minsan may ultra, minsan wala. So depende talaga to sa Mobile Legends kung lalagyan nila ng ultra o super lang. Pero sa paglalaro naman natin dito, okay na okay siya sa first minute. At sa 5 minutes mark, parang naglalaro siya ng 80 to 89 frames per seconds. At ganyan talaga yung makukuha natin na frames per seconds kasi nasa super nga tayo. Kapag nasa ultra, makakuha tayo ng 120 syempre. So dito sa Clash, nung 10 minutes parang nag-dip siya ng 50 frames per seconds, which is hindi masyadong okay para sa akin yun. Kasi nga nag-dip siya ng ganun. Pero sa hanggang matapos yung laro, nakakuha tayo ng 60 to 70 frames per seconds. Doon na siya nag-frame drops talaga. At hindi naman malalang frame drops yun para sa akin. Kasi nga tandaan nyo, nasa super lang yung frame rates natin. Kaya okay lang para sa akin na pumapalo siya ng 60 to 70. Which is masabi ko lang dito na hindi pa stable talaga yung frames per seconds nito pagdating dito sa Mobile Legends. So pagkatapos ng isang laro dito, siguro mga nasa 15 minutes o 16 minutes yun, ang nakuha nating temperature dito is nasa 42.5 degrees Celsius, which is okay pa din yung temperature, pero hindi masyadong stable dito yung frames per seconds niya at paikot-ikot siya sa 60 to 89 frames per seconds. So Wild Rift naman, yung graphics natin dito is nasa high, tapos yung frames per seconds nito is nasa 120 na. So sa paglalakad natin dito sa first minute, nasa 110 to 120, tapos sa mid game naman nasa 90 to 100 na lang. Kapag may Clash naman, medyo bumaba siya, siguro mga 80 to 90, which is okay na okay pa din, wag lang talagang bumaba ng 60. So sa last minute naman, nakaramdam ako ng 70 to 80 frames per seconds. So sa paglalaro ko dito, parang nasa 25 minutes yung laro ko dito, at masabi ko na kaya naman. Yun nga lang, di siya masyadong stable, which is nakuha nga natin yung 120 nung first minute, pero hindi siya nag-dip na 60 pababa na katulad ng Mobile Legends. At okay na okay pa rin yung 70 to 80 kapag may Clash. Pagkatapos ng 25 minutes na playing natin dito, ang nakuha nating temperature is nasa 43.2 degrees Celsius. Dito naman sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito. Hindi maganda yung playing ko. Sa umpisa nakakuha tayo ng 41 frames per seconds, tapos mga 2 minutes lang, hindi pa maganda yung frames na nakukuha natin. Nasa 20 to 30 frames per seconds yung nakukuha ko dito, at hindi ko na tinapos kasi alam ko na hindi maganda talaga yung makukuha natin temperature dito o yung frames per seconds natin dito. So kailangan pa ma-optimize to pagdating sa high settings, pero sa medium settings playable naman siya. At sa mga games na tinetest natin sa mga medium settings, kayang-kaya naman. So tinetest lang natin to talaga para may stress nga tong chipset na to. Pagkatapos siguro ng 10 minuto lang na paglalaro ko dito, ang nakuha natin dito
41.1 degrees Celsius, which is kapag siguro nasa 30 minutes tayo, tataas pa yung temperature na yan. So pangit yung paglalaro natin dito sa Genshin Impact. Sa Farlight 84 naman, nasa extreme tayo dito, sagad-sagad talaga yung graphics. Yung first minute naman nakakuha tayo ng 80 to 90 frames per seconds, at sa kaligitnaan ng laro nakakuha tayo ng mga 60 frames per seconds na lang. So playable naman siya, pero nakakaramdam ako ng heating issue pagdating dito sa laro na to. As in talaga yung back panel talaga nagiinit, unlike sa mga ibang nilaro ko na kahit na 42, 43, hindi ko masyadong ramdam yung back panel nito. Pero pagdating dito sa Farlight 84, kailangan pang ma-optimize. Minsan nag-dip pa nga siya ng 30 frames per second, so medyo nabahala na nga ako doon. At hindi nga ako nagkamali nung na-check ko yung temperature nito. Pumalo to ng 46.1 degrees Celsius, which is dito ko talaga naramdaman yung pagka-overheat ng phone na to. So talagang ito yung intense na init talaga, hindi yung mga 41, 43, hindi yung mga yon. So dito kulang na lang na pumalo siya ng 50. Ngayon, kung gagamitan natin ng phone cooler to, nakatapat tayo sa electric fan, kayang-kaya, hindi siya mag-init ng ganyan. So dito kasi wala tayong electric fan, wala tayong aircon. At tinest din natin to sa PUBG Mobile, ang graphics natin dito is nasa smooth. Tapos yung frame rate natin is nasa extreme, pero ang nakukuha ko lang dito is 60 frames per seconds, which is paikot-ikot ako dyan, wala yata ako nakitang kalaban dyan. Pero sa nakukuha ko naman na frames per seconds, stable naman siya dyan at hindi siya nawawala sa 60 frames per seconds. Then tinest natin to sa Aether X2, actually PS2 games to. Marami nag-request talaga na test natin to sa mga PS2 games, hindi sa mga PPS SPP lang. So nag-test nga tayo ng mga games dito at medyo hindi niya masyadong kinakaya, kasi yung ibang games na nilalaro natin dito, nakakuha ko ng mga 30 frames per seconds o kaya mga 50 frames per seconds pababa. Which is nakikita ko naman sa paglalaro ko naman playable siya, yun nga lang nag-frame drop siya at hindi niya masyadong kaya. So yun yung nakuha natin dito sa PS2 emulator, at sa mga next siguro na videos natin maghanap ako ng ibang emulator para matest nga natin. Try ko yung mga Yuzu at kung ano-ano pang mga emulator na gusto nyong i-test natin dito sa channel. So pasensya na kayo, minsan goal talaga ako sa oras at napakaraming games talaga na tinetest natin para makita nyo lang yung mga games na nilalaro nyo. So nag-iisa lang kasi ako at marami kayong request, so sa mga next na videos natin, siguro sa mga ibang araw o sa mga ibang review, makikita nyo pa yung mga ibang games na test natin o mga requested nyo. So ito pa lang yung mga tinetest natin, at sa mga ibang channel naman konti lang yung mga tinetest nila, diba? Siguro mga 2 o 3 at okay na daw sa kanila yung performance. So dito kasi hindi ako kontento na ganun lang yung tinetest ko. Gusto ko talaga na makita ko talaga yung actual na performance ng isang phone. So ang masasabi ko dito sa Dimensity 7200 na Ultra, kailangan pang ma-optimize sa ibang laro. Pero sa ibang laro okay na okay siya, lalong-lalo na sa Call of Duty Mobile, Mir 4 at Modern Warship. Pero dun sa Mobile Legends, Farlight 84 at Genshin Impact, kailangan pang na ma-optimize to. At lagi nyong bigyan ng pagkakataon ng isang chipset kapag bago lang. So kung naalala nyo yung Snapdragon 870 noon ng Poco F3 tsaka Poco F4, sobrang intense talaga ng init noon at hindi talaga kinakaya sa games nung umpisa. Pero nung katagalan na, talagang optimized na siya at maganda na siya. So ilalabas ng mga phone na Redmi Note 13 series next year yata, at baka doon optimize na yung mga games na nilalaro nyo. Pero dito siguro mga 2 o 3 updates, okay na okay to. Kailangan nyo lang talaga maghintay para ma-optimize na to. Pero para sa akin na sulit na talaga yung performance, at lalong lalo na dito yung camera. Mamaya pag-usapan natin yung camera. Nagustuhan ko yung camera nito at stable naman siya para sa akin. So ngayon, ito yung mga dapat nyo malaman dito sa phone na to. Yung game turbo niya, okay na okay siya at pumapalag naman. At hindi lang siya updated katulad ng mga global RAM na merong mga FPS graphs o kaya mga counter, ganun. So dito ganyan pa lang yung makukuha natin, pero meron tong mga voice changer at maraming mga settings. Then sa video toolbox naman, kapag manonood tayo, meron tayong ganyan, Dolby Vision, at pwede rin natin palitan yung mga kulay na gusto na pinapanood natin, like yung mga color scheme, at play video while screen off. So talagang maganda talaga kapag may video toolbox ang isang phone, lalo na kapag nanonood tayo, diba? Minsan kapag naglalaro tayo, medyo nagsasawa tayo, diba? At pwede tayong manood ng mga movies at kung ano-ano. So dito makakatulong talaga yung video toolbox na yan. At sabi ko nga kanina, China RAM to, wala pa siyang Play Store, pero madali lang siyang lagyan ng Play Store. Pumunta lang tayo sa GetApps yan, kung mapapansin nyo, meron na yan sa Redmi natin. At pag click mo dyan, search mo lang yung Google Play Store at update mo lang. Actually nandyan na yan, update mo lang. Kung sakaling naka-disable dyan, pumunta ka lang sa browser tapos hanapin mo lang yung Google Play Store sa Pure APK. So download mo lang, ganun lang siya kadali. Unlike before, may mga tricks pa para malagyan natin ng mga Google Play Store yung mga China RAM na mga phones na ganito. So dito napakadali na lang talaga. At 5G connectivity na rin to kahit anong SIM
SIM pwede dito. Tinry ko nga yung dito SIM, gumana naman siya pero 4G lang yung nakuha ko dito sa location ko. So sa Smart naman 5G yung nakuha ko at wala kayong magiging problema kung anong SIM ang sasalpak nyo dito. At sa mga nagtatanong din, gumagana rin yung mga banking apps dito, Metrobank, Union Bank, BPI at GCash at Paymaya. So gumagana lahat yan. Isa pang dapat yung malaman, naka L1 certifications na to o wideband certifications na. Ibig sabihin na full HD na yung mapapanood natin sa Netflix, tapos supported na rin siya ng HDR at Dolby Vision. So maganda-ganda talaga kapag manonood tayo ng mga movies. At kung ano pang gusto nyong panoorin, lalong-lalo na ako, gusto kong manood lagi sa incognito. So marami akong pinapanood na movies doon na talagang palong-palo yung mga pinapanood ko doon. So yun, pagdating naman sa display, meron tayong OLED display with 68 billion colors. Paano nila nabilang yung 68 billion at ano-ano kayang kulay yung mga yon? So meron din tayong 120Hz na refresh rate, Dolby Vision, at maganda rin yung nits brightness nito, medyo mataas na rin, 1800 nits. Talagang pang flagship level yung nits brightness nito. At ang size ng screen is 6.67 inches at 1.5 resolution na rin to. At ang protection sa display is naka Corning Gorilla Glass Victus na at matibay-tibay na talaga yan. So sa display nakita nyo naman na curve talaga to at napakaganda niya talaga. At sobrang detalye talaga ng mga image na nakikita ko dito, lalong-lalo na yung protection natin is Victus na. So matibay-tibay na talaga at hindi siya masyadong curve para sa akin, unlike dun sa ITEL S23 Plus, sobrang curve talaga ng display nun. Dito saktong-sakto lang, may pagka-flat na ewan, parang ganun. Pero mabubusog ka naman sa display o sobrang babad mo talaga, medyo malunod ka nga dito kapag manonood tayo ng mga movies at kung ano-ano pa. So yun yung kagandahan sa display at maganda rin yung bezel nito, symmetrical dun sa taas tsaka dun sa baba. So panalong-panalo talaga yung display. Pagdating naman sa camera, meron tayong 200 megapixel na camera. Guys, maganda yung camera nito. Wala ka nang hanapin sa camera, pang mid-range talaga. Kumbaga sa ibang phone nga ng mid-range, nagugustuhan ko yung camera nito. Pati sa portrait, maganda naman talaga siya. Hindi naman siya oversaturated, tamang-tama lang talaga yung timpla. Lalong-lalo na kung mag-picture kayo ng mga halaman, kitang-kita talaga yung details at kitang-kita talaga yung color niya. As in talaga nagaganda na ako pagdating sa camera. Dito naman sa video, although stable naman siya pagdating sa 4K at 30fps, pero hindi ko nagugustuhan masyado yung autofocus niya, masyadong malikot. At kung mapapansin nyo, stable naman talaga kahit anong angle. Wag lang tayong masyadong magpaning kasi hindi na masyadong maganda talaga at talaga malikot na talaga yung autofocus nito. So kung stable video lang, kung hindi ka gumagalaw, kahit naglalakad ka, okay na okay siya, diretso lang. Pero paning medyo malikot. Pero kung gagamitan mo naman ng gimbal to, kahit naglalakad, okay na okay pa din. Which is nakikita ko satisfied ako sa camera. Pero lang sa front facing camera, medyo nagkukulang ako ng details at medyo warm talaga kapag sinabing Xiaomi pagdating sa mga selfie camera. Yun lang talaga yung problema ko. Hindi ko alam, mas malinaw pa yung mga ibang entry level na phones gaya ng mga Infinix Tecno. Mas malinaw talaga yung mga front facing camera nun kumpara dito na medyo patay talaga yung kulay. At sa video naman 1080p lang at 30fps, which is saktong-sakto lang, at least di naman flagship level to para mag 4K pa, diba? Hindi ko alam bakit hindi maayos na yung Xiaomi to pagdating sa mga selfie camera na ganito, pero sa main camera niya pwede na. Okay, ito naman yung pinaka-cons ko dito. 240Hz na sampling rate lang siya o touch sampling rate. Medyo mababa siya pero okay lang naman, hindi naman masyadong halata yung kapag naglalaro tayo. Siguro sa mga player talaga na pambaragan, kailangan nila na mataas na sampling rate, pero sa akin okay na ako sa 240. Tapos yung mga bloatwares niya, hindi naman masyadong sagabal talaga yan, ma-install mo talaga yan at madali lang talaga, unlike before na hindi mo matanggal yung mga iba. So dito lahat matanggal mo at madali lang talagang maglagay ng Play Store. Then last, wala tayong audio jack dito, which is minsan kailangan ko talaga yun, pero maganda naman yung sounds nito kahit sa speaker. So yun yung munting cons ko dito. At nga pala, yung nanalo sa Redmi K60 Ultra pagdating sa phone cooler, actually FlyDG B6 to. Ang nanalo dito ay si Lil Demon. So congratulations, PM mo ko sa Facebook page natin kung nandito ka. At alam ko naman na makikita mo to, like na nakasubaybay dyan. So sobrang thank you sa pagsubaybay. At huwag kayong mag-alala sa mga hindi nanalo, mabibigyan din kayo kasi may mga pamimigay pa ako dito na marami talaga. So abangan nyo yung mga pamimigay ko dito at road to 100k na tayo, mamimigay din tayo ng cellphone. At maraming salamat talaga sa suporta. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So once again, this is Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so